Magandang araw po mga kapatid. Ayan, patatlong gabi na po natin ito ng simbang gabi, no? At wala tayong iba talagang hinihiling kung hindi ang malutas ang lahat ng problema ng bansa, lalo na ang mga kawawaan na dinaranas ng mamamayang Pilipino. Tayo po'y magbigay ng opinion regarding dito sa ating PhilHealth, no? Alam niyo po mga kapatid, mga nakaupo sa gobyerno, ako po ay nagpaparating ng mensahe sa inyo sapagkat sa tingin ko po ay walang ibang makakalutas ng problema sa nakawan, sa mga pandarambong, sa mga pangungupit, no? Thief, corruption, at lahat na ng kasamaan na nangyayari sa ating gobyerno. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng umpo ay ng mga naging magnanakaw. Sakit pakinggan, ano? Kasi kapwa Pilipino yan mga umuupo. Pero tila baga isang magandang musika sa tenga nila ang tawagin silang magnanakaw. At sa pagtawag ng magnanakaw sa kanila, lalo naman silang ginaganahang magnakaw. So, regarding po dito sa ating PhilHealth, ilang milyon ang nawawala? Ano po? Milyon or bilyon ang nawawala sa ating PhilHealth. Alam nyo po, ang pinaka-the best lang po na magagawa ninyong mga nakaupo. Kayo-kayo na lang po ang magpakiramdaman kung sino ang magnanakaw ng PhilHealth o kung sino ang mga nagkulang sa pag-aalaga ng pondo ng mga tao sa PhilHealth. Alam niyo po, hindi po kayo ang apektado dito. Ang apektado po dito ang mamamayang Pilipino na nagpapakahirap, dugo at pawis, gutom, pagod, ang puhunan. Makaipon lang sila ng tinatawag na benepisyo sa PhilHealth. Pero ano po ang nangyayari? Sino po ang nabiktima? Wala pong masisisi na mamamayang Pilipino or hindi nyo dapat sabihin na wala nang makukuha ang mga Pilipino sapagkat nawala ang pera ng PhilHealth. Kung talagang may malasakit kayong mga nakaupo dyan sa gobyerno, parusahan nyo ang gumawa ng kabulastugan sa pera ng PhilHealth. Sapagkat kahit anong gawin nyong pagtatalo-talo, kahit anong gawin nyong pagtuturuan, kahit anong gawin nyo na pagbibintang sa inyong mga kasamahan, ang mamamayang Pilipino ang unang-unang biktima at apektado dito sapagkat anuman ang kasapitan ng mga nawawalang pera, may maparusahan man o wala, talo ang mamamayan. Sapagkat patuloy ninyong kakaltasan sa kanilang mga kaunting sweldo ang mga tao dahil dyan sa PhilHealth na yan, na inaasahan nila na kapag sila ay nagkasakit, meron silang magagamit. Pero nasaan? Hindi po ako naniniwala na milyones o bilyones lang ang nawawala sa PhilHealth. Matagal na po tayong ninanakawan. Ang pinakamasagsag na pagnanakaw ng PhilHealth ay noong panahon ni Duterte. Kung kaya't yan po'y napakasakit sa isang politiko na hindi man gumawa ng pagnanakaw ay nadadamay sapagkat ang batik ng isa sa gobyerno ay batik ng lahat. Kapag ang isang politikong nakaupo ay nagnakaw, lahat ng tao dyan sa gobyerno, mga opisyales, iniisip ng mamamayan na talagang lahat kayo dyan ay magnanakaw. Subalit alam namin na may mga mabubuti ring tao o politiko na nakaupo sa gobyerno na nagmamalasakit. Ngayon, kung ang leader natin ngayon na si Presidente Bongbong Marcos ay tunay na may malasakit sa ating Pilipinas, sa ating mamamayang Pilipino na nag-aakyat ng sandamakmak na ambag,
parusahan nyo ang nagkasala sa bawat ahensya na ninanakaw ang pondo ng mamamayang Pilipino. Huwag nyo po sa isa lang isisi, no? At siguraduhin nyo po na ang inyong sinisisi ay may katotohanan na siya nga ang nagkamali o nagpabaya sa pondo ng PhilHealth. Hindi po kami maniniwala na isa lang ang may kagagawan, sapagkat nag-umpisa pang nakawa ng PhilHealth ay noon pang panahon ni Duterte hanggang ngayon. Kaya po, yung mga dating umupo bilang sekretary ng PhilHealth, bilang namamahala ng PhilHealth, dapat po alamin ninyong mabuti ang mga nagawa nila. May mga records sila, alamin ninyong mabuti, patunayan, at kung sino ang tunay na nagkasala sa benepisyong yan ng mamamayang Pilipino. Ilantad nyo sa amin. Ipakita nyo na inaksyonan nyo. Tanggalin nyo, parusahan nyo, pagbayarin nyo. Yan po ang inyong magagawa sa PhilHealth na hanggang ngayon wala pang naipapakita sa amin kung sino ang tunay na nagkasala dyan. May pondo ang PhilHealth. May nawawala lang na milyon o bilyon. No? Kaya po, hindi kami naniniwala na ang sabi bawal magkasakit dahil wala ng PhilHealth. Mahiya kayo. Hindi nyo pwede sabihin sa mamamayang Pilipino yan na wala ng PhilHealth kung kaya't bawal magkasakit. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Kung kailan tayo magkakasakit o hindi, kung kaya't ang mamamayang Pilipino ay nag-agree na magbayad ng PhilHealth kada sweldo kinsenas katapusan. Ano po? At ito lang po ang maipapaalala ko sa inyo. Kayo po ng mga nasa gobyerno, mga opisyales ng gobyerno, sa lahat po ng mga nagkasala at sa may mga mabubuting kalooban na tumutugis sa mga nang-api sa mamamayan. Ang masasabi ko lang po, ang magagawa nyo po ngayon ay gawin nyo na. Huwag nyo na po ipagpabukas, huwag nyo na po sabihin sa bukas makalawa, o kung kailan nyo gusto na hatulan sila. Lahat po, pati sa mga ahensya ng ating batas. Huwag nyo na po pabagalin ang paghatol sa mga nagkakasalang niyan. Sapagkat hindi po natin alam sa kinabukasan kung ano pa ang mga magaganap. Kung kaya't hanggat kayo'y nandyan, nakafocus kayo sa ating gobyerno, ginagawa nyo ang lahat para pagbayarin ang mga nagkasala, ngayon na rin po, gawin nyo na ang magagawa nyo. Huwag nyo na po ipagpabukas o sa kung kailan nyo gusto, sapagkat alam nyo po na ang mga nagkasala ngayon ay kung hindi nagkakasakit, ay tumatakas. Ang sinasabi nga nila, hindi ako aalis, hindi ako tatakas. Kabaliktaran po iyan. Ganyan po binibilog ng mga taong nagkakasala ang mga ulo ng mga tao na nagbibigay hustisya sa bawat pinagkasalahan nila. Kung kaya't ako po ay nagsasabi sa inyo o nakikiusap sa inyo o may suhestyon sa inyo, suggestion na kung maaari po yung magagawa po natin ngayon, gawin na po natin. Dahil hindi po natin alam ang bawat takbo ng orasan sa ating buhay. Salamat mga kapatid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nagkasala sa PhilHealth. Marami sila. Kung kaya tugisin, alamin at ipakita sa taong bayan kung sino ang mga taong umabuso sa mga karapatan ng mamamayan na anihin ang kanilang mga pinagpaguran. Hindi lang po PhilHealth, pati Pag-ibig. Lahat po. SS. Lahat naman po yan eh.
sa taong bayan ang galing. Pinagpaguran yan. Kung kaya't ipakita nyo na nahahatulan ninyo ang mga taong nagkasala dyan, sapagkat dugo at pawis ang puhunan ng mamamayan. Salamat po.